Ang kanyang mga magulang ay nakatira sa ibang lugar. Naging libangan ni Cairo ang pagsulat sa bansa. Isang araw, nakipagsapalaran siya sa jungle upang dumalo sa isang klase na itinuro ni Jonathan Miller. Si Miller, na isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ay naghangad maging isang matagumpay na manunulat ngunit nauwi bilang isang guro. Nang sumali si Cairo sa kanyang klase, nagmungkahi si John na magbasa siya ng ilang libro mula sa syllabus, ngunit binasa na ito ni Cairo lahat. Isang pang-estudyante na nagngangalang Winnie, na isa ring mabuting kaibigan ni Cairo, ang sumama sa kanila. Nagpasya silang kumuha ng makakain. Napansin ni Jonathan ang isang pang-adultong aklat sa mga gamit ni Cairo. Si Boris, na kaibigan ni Jonathan, ay huminto para ihatid ang kanyang kape. Kinuha niya ang libro mula kay Jonathan at sinimulang basahin ito. Pareho sina Boris at Jonathan na nagulat nang makita ang isang kopya ng isang aklat na isinulat ni Jonathan sa mga gamit ni Cairo. Noong gabing iyon, sinubukan ni Jonathan na makuha ang atensyon ng kanyang asawang si Beatrix, na abala, sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na isang estudyante ang nagbabasa ng kanyang libro sa klase. Gayunpaman, nakatanggap ng tawag si Beatrix mula sa kanyang kaibigang si Amy. Pagkatapos ng tawag, nag-inuman sina Beatrix at Jonathan. Nagsimula na silang magkalapit nang tumanggap si Beatrix ng isa pang tawag, na nakadismaya kay Jonathan. Sa susunod na araw, ibinahagi ni Jonathan ang kanyang frustrations kay Boris, na nang-aasar sa kanya tungkol dito. Napansin nila si Cairo na lumalabas mula sa gubat, na masama pa rin ang loob tungkol sa nagdaang gabi. Pinanood siya ni Jonathan ng malapitan. Tinanong ni Jonathan si Cairo kung hindi siya takot na dumaan sa gubat, na sinagot ni Cairo na siya ang pinaka-nakakatakot na bagay sa mga gubat na iyon. Ang tugon na ito ay nagpa-amuse kay Jonathan, at siya ay nagsimulang tumawa. Mamaya sa eskwela, bumaba si Winnie ng kanyang mga libro sa layunin. Si Boris, nakamalayan sa kanyang mga kalokohan, ay tinanong si Winnie kung ano ang gusto niya. Patuloy na tinutokso ni Winnie si Boris, na pinagmamasdan ni Cairo. Sinabi ni Cairo kay Winnie na siya ay baliw na baliw. Pagkatapos, sila ay tumungo sa bahay ni Cairo. Si Cairo ay nababagabag sa isang tanong sa kanyang aplikasyon sa kolehiyo, na humihiling sa kanya na ilarawan ang pinakamalaking tagumpay ng kanyang buhay. Pinag-usapan nila ang madaming posibilidad, pero parang wala sa kanila ang kakaiba. Pagkatapos, nagmungkahi si Winnie na magsulat si Cairo tungkol sa pagkakaroon ng relasyon sa kanyang guro. Itinuro ni Cairo na si Jonathan ay mas matanda sa kanya ng 20 taon, pero patuloy na kinumbinsi ni Winnie si Cairo. Iginiit ni Winnie na ang ganitong mga relasyon ay itinuturing na normal ngayon, at pinuri niya si Jonathan bilang isang ginoo, na nagsasabing magiging perpekto ito para sa unang pagkakataon ni Cairo. Patuloy niyang pinag-usapan si Jonathan at kung paano niya nakikita si Cairo sa klase. Si Cairo ay nahihiya at nabibigla sa naririnig, ngunit lumalaki ang kanyang interes kay Jonathan. Nang sumunod na araw, sinimulan ni Cairo na titigan si Jonathan. Maya-maya, lumapit si Jonathan kay Cairo at hiniling na makipagkita sa kanya pagkatapos ng klase. Pagkatapos ng klase, inimbitahan ni Jonathan si Boris upang samahan siya sa hapunan. Umalis si Boris, nagpapakita ng isang hakbang sa sayaw habang siya'y tumatakbo. Inspirado ni Boris, sinubukan ni Jonathan na gayahin ang dance step niya. Noon dumating si Cairo, at sila'y parehong nagsalo ng tawa. Isinantabi nila ang hakbang ni Dan, at ipinahayag ni Jonathan ang kanyang paghanga sa isang talata na isinulat ni Cairo. Siya ay hangang-hanga na naalala niya ang buong talata, salita sa salita. Napansin ni Cairo na binigyang pansin ni Jonathan ang kanyang pagsusulat, at natuwa siya tungkol dito. Si Jonathan ay nagmungkahi ng isang hamon kay Cairo. Hiniling niya na magsulat si Cairo ng isang maikling kwento sa estilo ng kanyang paboritong may akda. Bilang kapalit, ipinangako niyang ibibigay ng buo ang mark sa midterm. Pumayag agad si Cairo at ipinahayag na nabasa na rin niya ang aklat ni Jonathan. Napahanga si Jonathan kay Cairo sa pamamagitan ng pag-alala sa mga linya mula sa kanyang aklat, tulad ng kanyang naalala ang kanyang talata. Inimbitahan ni Jonathan si Cairo na makipagkita sa kanya sa katapusan ng linggo upang pag-usapan ang kanyang assignment. Mamayang gabi, sina Jonathan at ang kanyang asawang si Beatrix ay lumabas para sa hapunan. Lumapit sa kanilang mesa si Winnie, ang waitress, upang kunin ang kanilang order. Tinanong ni Beatrix si Jonathan kung si Winnie ay siya ring babae na kausap niya kanina. Ipinahayag ni Jonathan na ang tinutukoy niyang babae ay si Cairo. Gayunpaman, nagiging maliwanag na nagseselos si Beatrix sa interes ni Jonathan kay Cairo. Sinimulan niyang insultuhan si Jonathan sa harap ni Boris, gamit ang kanyang kakulangan ng kamakailang mga nagawa sa pagsulat upang ilabas ang kanyang galit. Sinabi niya na si Jonathan ay hindi nagsulat ng kahit ano sa mga taon at siya ay isang ordinaryong guro lamang.
Sa katapusan ng linggo, pumunta si Cairo sa lugar na nabanggit ni Jonathan, at sinundan siya ni Jonathan. Umupo siya sa tabi ni Cairo. Ang isang lalaki ay nagsimulang magbigkas ng tula, at nakinig si Jonathan ng maasikaso habang pinagmamasdan siya ni Cairo. Nang sumunod na araw, lumitaw si Cairo sa harap ni Jonathan na nakasuot ng mapanuksong damit. Nang tanungin siya ni Boris tungkol dito, nanatiling tahimik si Cairo. Sa sandaling umalis si Boris, nagsimula si Cairo na kausapin si Jonathan at mas naging malapit sila. Gayunpaman, habang papunta sila sa klase, nakatanggap si Jonathan ng mensahe mula sa kanyang asawa. Ibinahagi ni Cairo kay Jonathan sa klase tungkol sa kanyang paboritong may akda at ang estilo kung saan plano niyang isulat ang kwento. Gayunpaman, si Jonathan ay nagmamadaling umuwi at dali-daling pumayag sa mungkahi ni Cairo, habang pabiro niyang iniiwan si Winnie. Umakyat sa mesa si Jonathan at nagsimulang manukso kay Cairo. Dumating si Boris upang makipagkita, ngunit ni-redirect siya ni Jonathan at Winnie, na patuloy ang panunukso sa kanya. Napagtanto ni Cairo na hindi niya mahanap ang kanyang telepono. Ang plano ni Jonathan upang lumabas kasama ang kanyang asawa ay nakansela dahil abala siya sa trabaho. Nakatanggap si Jonathan ng tawag mula kay Cairo na nagpaalam na hindi niya sinasadyang kinuha ang kanyang telepono. Dahil nakansela na ang kanilang mga plano, nagdesisyon si Jonathan na ibalik ang telepono ni Cairo. Pagdating sa labas ng bahay ni Cairo, umuulan at lumabas si Cairo na nakasuot ng manipis na damit. Nagbahagi sila ng isang sandali ng matinding mata sa isa't isa at humalik. Pagkatapos, bumalik si Jonathan sa kanyang bahay. Nagpadala si Cairo ng email kay Jonathan, na ipinahahayag ang kanyang asawa na hindi makatuon sa kanyang trabaho habang naroroon siya. Bilang resulta, nagdesisyon si Jonathan na umatras sa isang maliit na cabin, malayo sa bahay. Nilimbag niya ang kwento ni Cairo at sinimulan itong basahin. Natuklasan niyang ito ay isang kwentong may temang pang-adulto na kinasasangkutan ng mga karakter na kahawig ng isang mag-aaral at isang guro, tulad nina Jonathan at Cairo. Si Jonathan ay nasa sabik at inalis ang kanyang pantalon habang naiisip niya si Cairo sa eksena. Ngunit nagbago ang kanyang damdamin kinabukasan. Huminto siya sa pagtawag kay Cairo ng madalas, na nagudyok kay Cairo na magtanong tungkol sa biglaang pagbabago. Sinabi ni Jonathan na hindi niya nagustuhan ang kwento ni Cairo, na tinutukoy ang maraming mga error. Nang binanggit ni Cairo na ang kwento ay sumasalamin sa kanilang relasyon, tahasang itinanggi ni Jonathan ang anumang romantikong pakikilahok, binibigyang diin na sila ay isang guro at estudyante lamang. Nawasak si Cairo sa pagtanggi ni Jonathan at binigyan siya ng ultimatum na isulat muli ang kwento o harapin ang pagkabigo sa midterm. Lalo itong ikinagalit ni Cairo, na iginiit na ang kanyang kwento ay flawless at inakusahan si Jonathan na nakaramdam ng pananakot sa kanyang mga kakayahan sa pagsusulat. Sabit ng nakakahiya, minamaliit siya ni Jonathan bilang isang pangkaraniwang manunulat at hinahamon siyang mabaygo. Umuwi si Cairo na luhaan at naghahanap ng aliw sa inuman kasama si Winnie. Samantala, ipinakita ng mukha ni Jonathan ang malinaw na palatandaan ng tensyon na napansin ng kanyang asawa. Tinanong siya kung ano ang mali. Ibinahagi ni Jonathan ang nakasulat na kwento ni Cairo sa kanyang asawa na nagpasigla sa kanyang pananabik. Gayunpaman, nag-ambala ang kanilang sandali ng pagdating ni Boris, na iniwan si Jonathan na bigo na naman. Samantala, nag-usap sina Cairo at Winnie, kung saan isiniwalat ni Cairo na nagpapanggap lang si Jonathan na malapit sa kanya. Hiniling ni Cairo kay Winnie na i-message si Boris upang gambalain siya, ngunit nanatili si Boris na hindi naapektuhan ng panunukso ni Winnie. Sa pagtatangka upang makuha ang atensyon ni Boris, nagdesisyon si Cairo na hinuberin silang dalawa ni Winnie at nagkalapit sa isa't isa, na kinukuhanan ng mga larawan na ipapadala kay Boris. Nang makita ni Boris ang mga litrato, umalis siya sa bahay ni Jonathan. Humantong ito sa pagtanggap ng asawa ni Jonathan ng tawag mula sa paaralan, na nagpapaalam sa kanya na natuto na ang buong paaralan tungkol sa affair ni Jonathan at Cairo. Nabigla sa balita, tinanong ng asawa ni Jonathan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito dahil lamang sa isang kwento ng estudyante. Tinanong niya si Jonathan kung may iba pa nangyari sa pagitan nila ni Cairo, ngunit itinanggi ni Jonathan ang anumang karagdagang pagkakasangkot. Nang sumunod na araw, wala si Cairo sa klase. Tinawag siya sa opisina ng vice principal, kasama si Jonathan. Ibinahagi ni Cairo ang lahat. Binanggit na binigyan siya ni Jonathan ng midterm assignment in advance at nagkaroon sila ng mga pagpupulong sa labas ng paaralan. Nang sumagot si Jonathan, nag-aalangan siyang sagutin ang mga tanong. Pagmamasid sa pag-aalangan ni Jonathan, naunawaan ng vice principal ang sitwasyon at gumawa ng desisyon na suspindihin si Jonathan mula sa kanyang trabaho. Sa labas ng opisina, nilapitan ni Boris si Jonathan at ipinaliwanag na dapat nakilala niya ang kanyang mga hangganan.
Ngayon, dahil sa pagtawid sa mga hangganang iyon, natagpuan ni Jonathan ang kanyang sarili sa kapaspalad na estado. Umalis si Boris. Nang umuwi si Jonathan, ipinaalam niya sa kanyang asawa ang tungkol sa pagpapaalis sa kanya. Nagsimulang mag-alinlangan ang kanyang asawa. Tinanong siya muli kung may nangyari sa pagitan nila ni Cairo, ngunit patuloy si Jonathan sa pagtanggi ng anumang pagkakasangkot. Mahirap tanggapin ng kanyang asawa ang sitwasyon at pinindot pa siya ng pagtatanong kung may nararamdaman pa si Jonathan para kay Cairo. Naging tahimik si Jonathan at lumaki ang kanilang pagtatalo. Nagsimula silang ituro ang mga kapintasan ng isa't isa, at naging matindi ang laban. Nagdesisyon ang asawa ni Jonathan na hiwalayan siya. Sa kabilang banda, nakipagkita si Winnie kay Cairo at ipinahayag ang kanyang pagkabigo, sinisisi si Cairo para sa pagkawala ng trabaho ni Jonathan. Gayunpaman, tila walang malasakit si Cairo sa bunga ng kanyang mga kilos. Sinabi niya na minamaliit siya ni Jonathan at ngayon ay malalaman niya kung sino talaga siya. Ibinahagi ni Cairo ang lahat ng mga detalyeng ito sa isang taong itinuturing niyang pinakadakilang tagumpay. Sa conclusion, itinuro ni Cairo na si Jonathan ay walang trabaho at iniwan siya ng kanyang asawa. Iniwan niya ang tanong kung may pagpapatuloy pa ba ni Jonathan ang kanyang pagsusulat sa ilalim ng mga pangyayaring ito.